Araling Panlipunan for Quarter 2, Week 5. Likas na yamang enerhiya. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa likas na yamang enerhiya. Mga kasanayan. Una, naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa o ang likas na yamang enerhiya. Pangalawa, natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Unan ang patlang ng angkop na salita upang mabuo ang sanaysay. Gamitin ang mga letrang nagsisilbing gabay upang mabuo ang salita. Simulan na natin. Basahin at sagutin mo ito. Sagutin na natin. Ang Pilipinas ay mayaman na sa likas na yaman. Ang ilan sa uri ng likas na yaman ng Pilipinas ay yamang lupa, yamang tubig at yamang gubat. Ang mga halimbawa ng yamang gubat na kapakipakinabang sa ekonomiya ay punong kahoy, hayop, halaman, at bulaklak, watershed. Nakita ko doon sa gubat. Lagyan ng check kung ang larawan ay makikita sa gubat at X naman kung hindi. Para sa unang bilang. Ito ba ay makikita sa gubat? Check o X? Tama! Ito ay check. Pangalawa, ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay X. Pangatlo, check o X? Magaling! Check! Pang-apat, ito ba ay check o X? Napakagaling! Ito ay X. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Mula sa dalawang larawan, ay pumili ng isang larawan na mas gusto mong gamitin sa pang-araw-araw.
Sagutin ang sumusunod na katanungan. Para sa unang bilang, ano-ano ang 3 bagay na iyong napili? Magaling! Electric fan, washing machine, light bulb. Pangalawa, bakit ito ang iyong napili? Mahusay! Napili ko ang electric fan dahil ito ay nakakatulong upang mapreskuhan lalo na kapag mainit. Ang washing machine ay nagpapadali sa paglalaba ng damit. Ang light bulb ay nagbibigay liwanag sa bahay tuwing gabi. Pangatlo, paano pinapagana ang mga ito? Tama! Ang electric fan, washing machine, at light bulb ay pinapagana gamit ang kuryente o elektrisidad. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Likas na yaman. Ito ang mga bagay na nanggagaling sa lupa, tubig, gubat, enerhiya, at iba pa. Kagubatan. Isang uri ng likas na kapaligiran na maraming puno at halaman, tinitirhan ng mga hayop. Enerhiya. Isang uri ng lakas na may kakayahang mapagana ang mga bagay upang maging kapaki-pakinabang sa tao. Ikalawang araw. Unang aralin. Pinangkukunang yaman mula sa kagubatan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang enerhiya ay isang uri ng lakas na nagpapaandar sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa kapaligiran, ekonomiya, at kultura. Talakayin natin ang pinagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Una, renewable energy sources. Ito ang mga uri ng enerhiya na nagmumula sa likas na nakapaligid sa atin, tulad ng sikat ng araw, hangin na umiihip, at iba pa. Ang mga enerhiya na ito ay mabilis na napapalitan at hindi basta-basta nauubos. Pangalawa, non-renewable energy sources. Ang non-renewable energy naman ay ang mga enerhiya na hindi madaling mapalitan. Ang ibang uri nito ay tumatagal ng daang taon bago mapalitan. Halimbawa nito ay fossil fuels, coal, petroleum, at natural gas. Ngayon ay talakayin muna natin ang mga uri ng renewable energy sources. Una, solar energy.
Ito ang uri ng enerhiya na nagmumula sa init ng araw. Ang init na ito ay posibleng pagmulan ng kuryente. Pangalawa, wind energy. Ang ganitong klaseng enerhiya ay pinapatakbo ng hangin gamit ang wind turbine na siyang nagbibigay ng kuryente. Ang halimbawa nito ay ang mga windmills sa Ilocos Region at iba pang bahagi ng bansa. Ito ang windmills sa Ilocos Region. Pangatlo, hydroelectric energy. Ang renewable energy na ito ay pinapagana ng malakas na agos ng mga yamang tubig tulad ng Maria Cristina Falls na matatagpuan sa Lanao del Norte. Pang-apat, geothermal energy. Isang malinis na enerhiya na nagmumula sa init ng ilalim ng lupa. Matatagpuan ang ganitong uri ng enerhiya sa Albay, Laguna at Leyte. Tukuyin din natin ang mga halimbawa ng non-renewable energy sources. Inuulit ko, ang non-renewable energy ay ang mga enerhiya na hindi madaling mapalitan. Una, coal. Isa sa pinakagamitin na uri ng enerhiya sa ating bansa kung saan minimina sa ilalim ng lupa at sinusunog upang makalikha ng kuryente sa mga industriya at kabahayan. Pangalawa, oil. Ang langis o oil ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw upang mapagana ang mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng sasakyan. Ito ang nakukuha sa paghukay mula sa kailaliman ng lupa. Ang iba ay sa mga karagatan. Pangatlo, natural gas. Isang uri ng fossil fuel na matatagpuan sa ilalim ng dagat o lupa. Ang Pilipinas ay gumagamit ng enerhiya na ito na matatagpuan sa Palawan na kung tawagin ay Malampaya Natural Gas. Pinatnubayang pagsasanay. Pangunahing pinagkukunang enerhiya ng Pilipinas noong 2022. Pagmasdan ito. Maaari mo bang sagutin? Una, ayon sa graph, ano ang nangungunang pinagkukunang enerhiya ng bansa noong 2022? Magaling! Ang coal o uling o carbon
ang nangungunang pinagkukunan ng enerhiya sa Pilipinas noong 2022. Malaki ang bahagi nito sa kabuuang energy mix ng bansa. Pangalawa, ano ang pinakakaunting bahagdan ng pinagkukunang enerhiya ng bansa? Tama! Batay sa kabuuang percentage, solar at wind energy ang madalas na may pinakamababang bahagi. Pangatlo, ano ang mas ginagamit na enerhiya? Renewable o non-renewable energy? Magaling! Batay sa larawan, mas ginagamit ang non-renewable energy kaysa sa renewable energy. Paglalapat at pag-ugnay. Sa iyong opinyon, mas mahalaga ba ang non-renewable energy kaysa sa renewable energy sa ating bansa? Oo o hindi? At bakit? Ikatlong araw. Pagproseso ng pag-unawa. Mga sektor na nangangailangan ng enerhiya. Una, residential. Ang enerhiya ay ginagamit sa bahay para sa ilaw, bentilador, telebisyon, at pagluluto. Pangalawa, transportasyon. Ang enerhiya ay kailangan sa mga sasakyan tulad ng jeep, bus, tren at eroplano para makabiyahe. Pangatlo, commercial. Ang enerhiya ay ginagamit sa mga tindahan, mall at opisina para gumana ang mga gamit at serbisyo. Pang-apat, industrial. Ang enerhiya ay mahalaga sa mga pabrika para makagawa ng mga produkto tulad ng pagkain, damit at laruan. Pinatnubayang pagsasanay. I-graph mo. Maglista ng 5 gamit na ginagamitan ng enerhiya sa loob ng inyong bahay. Gamit ang iyong natutuhan ay gumawa ng isang pie graph tungkol sa paggamit mo ng enerhiya sa tahanan. Ipasuri ang naging resulta ng pie graph sa iyong guro. Paglalapat at pag-ugnay. Ibahagi ang iyong graph. Magbigay ng maikling paliwanag kung bakit ito ang pinakamadalas na kailangan ng enerhiya hanggang makarating sa pinakahindi masyadong ginagamitan ng enerhiya. Ngayon ay pag-aaralin din natin ang mga epekto ng pakinabang pang-ekonomiko ng yamang enerhiya sa tao sa kanyang una, kabuhayan.
Ang yamang enerhiya ay nagbibigay ng trabaho at kita sa mga tao sa pabrika, minahan at planta ng kuryente. Pangalawa, kapaligiran. Ang yamang enerhiya ay nakatutulong sa paggawa ng kuryente para sa mga gamit sa bahay at paaralan. Pangatlo, kultura. Nakatutulong ito sa pag-unlad ng mga tradisyon gamit ang teknolohiya. Pagproseso ng pag-unawa. Para sa unang hanay, hamong hinaharap sa yamang enerhiya. Kulang sa supply ng enerhiya sa Pilipinas. Para sa pangalawang hanay, mga sanhi. Lumalaking populasyon ng bansa. Nanganganib na pagkaubos ng pinagkukunang enerhiya. Para sa pangatlong hanay, mga epekto. Pangatlo, mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Pang-apat, pag-import ng supply ng enerhiya mula sa ibang bansa. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Mga posibleng sagot. Ika-apat na araw. Pabaong pagkatuto. Ang yamang enerhiya ay may pakinabang pang-ekonomiya. Ito ang renewable at non-renewable energy. Meron ding mga sektor na nangangailangan ng enerhiya. Una, residential. Pangalawa, transportasyon. Pangatlo, commercial. At pang-apat, industrial. Kasunod nito, mayroon ding mga hamong kinakaharap.
ito ay kulang na supply ng enerhiya sa Pilipinas. Pagninilay sa pagkatuto. Kumpletuhin ang pangungusap. Una, kung hindi aayusin ang paggamit ng enerhiya, posibleng magaling. Posibleng magkulang ito sa hinaharap at tumaas ang bayarin sa kuryente. Pangalawa, kung lampas sa konsumo ang mga tahanan at pagawaan, tiyak tama! Tiyak na mauubos agad ang supply ng enerhiya at lalala ang epekto sa kalikasan. Pangatlo, kung gagawa ako ng aksyon ukol sa pagtitipid ng enerhiya, ito ay ang magaling. Ito ay ang paggamit ng enerhiya sa tama at paghimok sa iba na magtipid din. Mga bata, tandaan, maaaring iba-iba ang mga sagot natin sa mga ito. Pagsusulit. Para sa unang bahagi, tukuyin ang hinahanap na salita mula Hanay B sa pangungusap na nasa Hanay A. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Hanay A. Hanay B. Narito ang mga pagpipilian. Umpisahan na natin. Una, uri ng enerhiya na madaling mapalitan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay o ang renewable energy. Pangalawa, uri ng enerhiya na mahirap mapalitan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay G. Non-renewable energy. Pangatlo, ang Pilipinas ay gumagamit ng enerhiya na ito na matatagpuan sa Palawan. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay F. Natural gas. Pang-apat, ito ang uri ng enerhiya na nagmumula sa init ng araw. Ang init na ito ay naipapalit ng kuryente. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay J. Solar energy. Panglima, ito ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw upang mapagana ang mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng sasakyan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay C. Gasolina.
Pang-anim, ang renewable energy na ito ay pinapagana ng malakas na agos ng mga yamang tubig. Ano ang tamang sagot? Tama! Titik! E. Hydrothermal o kaya naman ay hydroelectric energy. Pang-pito, nagbibigay lakas upang mapaandar ang isang kapaki-pakinabang na bagay. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay B. Enerhiya. Pangwalo, isa sa pinakagamit na uri ng enerhiya sa ating bansa kung saan minimina sa ilalim ng lupa at sinusunog upang makalikha ng kuryente sa mga industriya at kabahayan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay A. Coal. Pang-siyam, ang ganitong klaseng enerhiya ay pinapatakbo ng hangin gamit ang wind turbine na siyang nagbibigay ng kuryente. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay K. Wind energy. At pang-sampu, isang malinis na enerhiya na nagmumula sa init ng ilalim ng lupa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay D. Geothermal energy. Para sa pangalawang bahagi, maglista ng 5 gawain kung paano makakatulong sa pagtitipid ng enerhiya sa ating bansa sa loob ng iyong tahanan. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Una, patayin ang mga ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Pangalawa, gumamit ng LED bulbs na mas matipid sa kuryente. Pangatlo, buksan ang bintana at gumamit ng natural na liwanag sa araw. Pang-apat, limitahan ang paggamit ng aircon at gumamit ng electric fan kung maaari. At pang-lima, i-unplug ang cellphone charger at iba pang gamit kapag hindi na ginagamit. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa enerhiya. Ito ay isang uri ng lakas na nagpapaandar sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa kapaligiran, ekonomiya at kultura. Ang yamang enerhiya ay may pakinabang pang-ekonomiya
Ito ay ang renewable at non-renewable energy. Meron ding mga sektor na nangangailangan ng enerhiya. Una, residential. Pangalawa, transportasyon. Pangatlo, komersyal. At pang-apat, industrial. Ngunit, meron ding itong mga hamong kinaharap. Ito ay ang kulang na supply ng enerhiya sa Pilipinas. Tinalakay rin natin ang mga gawain kung paano makakatulong sa pagtitipid ng enerhiya sa ating bansa sa loob ng tahanan. Ilan dito ay ang mga: una, patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Pangalawa, gamitin ang natural na liwanag sa umaga sa halip na ilaw. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.